Medyo malat po ako ngayon kaya pasensya na po kayo. Pero God is good. How many are blessed at tayo ay buhay pa? At humihinga pa. Amen? So before we start, let us pray. Lord, we thank you and we honor you. Lord, maraming salamat sa pag-ibig na binigay mo sa amin. Wala po kami rito ngayon kundi po dahil sa iyong kahawagan. Lahat po kami nakakatayo lamang dahil kami inibig mo, niligtas mo, pinatawad mo. Sa araw na ito, ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang ang mapapurihan at mapasalamatan at maitaas. Marami pong salamat, naniniwala kami na may gagawin ka sa amin ngayong araw na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, tayo pumalakpak at makakaupo na. Praise God. Welcome, Pastora Jeremy. Amen. Is coming from Israel and Hong Kong. At sa lahat po ng mga bago, i-welcome din po natin sila. Palakpakan natin si Lord. Nakamusta mo na ba yung katabi mo? Mamaya umupo ka lang dyan, hindi mo man lang initian. Marahil ang iba po sa inyo nagtatanong, bakit ako nandito? I'm supposed to be in Japan. Well, na-cancel po ang aking flight sa Japan. Pagka uwi ko po galing Singapore, ay dapat po diretso kami ng Japan para umatin po ng camp. Some of our workers are there helping our JTG Japan. Kaso, kinancel po ng airlines ang flight ko dahil may bagyo. Sabi ko, okay na lang. Sabi ko, stay na lang ako kaysa lumipad ako ng may bagyo. Kasi narinig ko yung nangyari kay Mama Cora. At sa team na lumipad sila ng malakas ang ulan. Pero I know God has a purpose. Amen po? At gusto ko rin po kayo makasama. It's God's will. Kasi po, September 5, I'm flying to the US. Kaya, sabi mo nga, wow. Kayo naman. Alam nyo, ang pagkakuha ko po ng visa ko sa US ay hindi madali. Tinitignan nyo na meron akong visa US pero 12 times na po akong na-deny. Can you imagine? Pero hindi pa katapusan ng mundo. Nung na-interview po ako last month, ready na akong ma-deny. Sabi ko, okay na to, ready na ako. Pan-13 na eh. Ang dami pa nag-pray sa akin, marami pa nagkasita, Pastora, Friday the 13th. Friday yon, tas 13. Sabi ko, bira kayo talaga. Sabi ko, okay lang yan. Marami nagpupunta sa US, kumukuha ng visa, umiiyak talaga sila pagka-deny. Talagang sakit sa puso, bukod sa magbabayad ka ng $200, talaga namang napakasakit sa puso ang ma-deny. Tinitingnan ko sila, sabi ko, ba't po kayo umiiyak? Ako na-approve, sabi, okay lang po yan. Sabi, pang-ilan mo na ba? Ako pang 12 na mo lang yan. Darating din ang time mo. Nagtataka sila, bakit ako easy-easy lang. Meron pa doon isang buong pamilya talagang lumuhod sa council. Sabi nila, please give us visa. Promise ko lang sa mga anak ko, dadalhin sila sa Disney. Tinanggihan sila. Nung ako na, sabi ko, Lord, okay na ako dito. Sabi ko, kaibigan ko na yung consul Kilala na ako Pag darating ako sa, hey, deny? Sabi ko, yeah, okay. Talagang sobrang sanay na. Pagpunta ko sa consul, ito na, binigay ko yung visa ko. Passport ko. Napakadaling mga tanong lang. Anong gagawin mo doon? Same lang, kabisado ko na Sabi ko, I'm going to my sister. We have a church there, ganyan. Ilang araw, I'm just gonna tour. Paulit-ulit na lang kasi yun na lang laging sagot Can you imagine 12 times, lahat ng advice sa akin, Pastora, magputi ka. Nagputi ako. Pastora, siguro simple lang, huwag kang mag-alahas. Nagginawa ko na. Pastora, straight English, in English ko na. Deny pa rin. Pastora, siguro dapat Tagalog ka lang. Tagalog ko. Magpakulay ka kaya ng book. Nagpakulay. Lahat ginawa ko na. 12 times Sabihin mo kaya, Pastora, kasi dalaga pa ako Siguro mag-asawa ka. Nag-asawa ako, deny pa din Kaya wala talaga. Kaya nung time na yon, yung pang 30, naalala ko pa yung sabi, Friday the 30, nakakatakot yan. In Jesus' name, walang Friday the 13th sa Panginoon, di ba? Hindi yun na, same lang. Alam mo, sabi nung, easy lang, sabi nung consul, okay, you got your visa.
ako naman, hindi ko pa narinig yun. Talagang parang dumanapin ko. Ang tagal, kasi sanay akong binibigay yung passport ko eh. Ang tagal ko pa. Sabi ko, parang yung passport ko po, parang, yes, sabi niya. It's done? Sabi niya, yeah, you can go. You have a visa now, it will be delivered to you. Kaya kung nakikita niyo po nagpo-post ako, bakit masaya ako? Kasi 12 taong kong hinintay yung US visa ko. Kaya bawal akong pigilan sa September 5. God is good. Sabihin mo, may time si Lord. May timing si God. Magantay ka lang. Huwag kang susuko. So, sinare ko lang po yung testimony ko. Siguro mga iba sa inyo ay nawawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Amen. So, today po, let's open our Bible to Proverbs 10:27. Magbabasa muna po ako ng Bible. I'm sorry. Ayan. The fear of the Lord add lengths to life, but the years of the wicked are cut short. Amen? The reverent and worshipful fear of the Lord prolongs the days of our lives, but the years of the wicked shall be shortened. Sino pong naniniwala na maiksi lang ang buhay? It is not God's will for us to die young. Hindi ko naman po parang hinusgahan, may mga kinuha ng Panginoon ng bata, pero gusto ng Panginoon na ma-enjoy natin ang buhay na kaloob niya sa atin. Amen? May kilala na ba kayo na nag-undergo ng mga middle age crisis? Yung hindi na nila alam ang gagawin sila sa buhay nila? Ang bilis ng panahon, nung ikaw ay 18 or 20 years old, pag niyaya ka na lumabas or niyaya ka, hindi mo pa alam ang gagawin mo, sabi mo, sige, saan yan? Tara, let's go. Di ba? Nung bata-bata ka, pero pag nag-edad ka na ng 30, 35, pag niyaya ka, sabi mo, anong oras? Saan? Anong gagawin? Di ba? Hello? Pero pag nag-edad ka na ng 40 pataas, niyaya ka, sabi mo, matutulog na lang ako, saan ba yan? Di ba? Tama. Iba-iba ng age. Kasi bakit? Parang ang buhay, pag age mo nang nasa middle age ka na, iniisip mo na ulit anong gusto mong gawin sa buhay. Gusto mo na ulit kung maaari bumalik sa pagkabata. Sabi sa Ecclesiastes 6:17, life is short and meaningless. Who knows what is best for us? Diba? Sabi doon, ang buhay ay maikli lang. Who knows ano ang maganda sa buhay? So ngayong araw na ito, what we're going to discuss is life is short, don't waste it, but make the most of it. Amen? Sabi mo nga sa kadami mo, Amen. Life is short, don't waste it, but make the most out of it. Kasi maiksi lang talaga ang buhay. Ang sabi sa Biblia, 120 years old na nga lang daw ang buhay ng tao. So sino rito ang nasa 40 na? Kung tatagal ka ng 80, may 40 years ka pa. Kung 60, 30 years old ka, meron ka pang another 30 years. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Amen? Pero, sabi dito, life is short and meaningless. Lalo na kung wala sa Panginoon. Lalo na kung wala sa Diyos. Anong dapat natin gawin sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon? Mabilis lang ang oras. Di natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Pero merong prayer. Si Jabez sa 1 Chronicles 4:10. Jabez cried out to God and sabi niya, keep me from harm, so I will be free from pain. And God granted his request. Alam niyo ba how to make the most out of your life? Habang nabubuhay ka, mag-pray ka ng parang si Jabez. Lord, keep me from harm and free in pain. And God granted his request. Amen?
Kung gusto mo raw, ma-enjoy ang life mo, lessen yung mga pain. Lessen the pain. Tanggalin mo ang lahat na nakakasakit sa buhay mo. Sino rito ang gustong he will make the most out of his life habang siya'y nabubuhay pa? Mag-pray ka na parang si Jabez, Lord, tanggalin mo yung mga pain. Tanggalin mo yung nagpapahirap sa akin. Padaliin mo yung mga pain. Huwag masyadong madrama ang buhay. Tanggalin mo mga masyadong masasakit. More than physical pain, yung emotional pain. Kapag pinabigat mo na pinabigat ang buhay mo, iikli ang buhay mo. Ilang oras lang ba ang tulog ng tao? 8 hours? Kung 8 hours ang tulog, 8 hours ang trabaho, may 24 hours ka pa, ilan natira? Another 8? Oh, puro sakit na lang, puro hirap na lang. Gusto mo ba yun? Hello? Ano ba ang nagkakos ng pain? Conflict. So minimize ang mga conflict. Huwag palaaway. Maikli lang ang buhay. Huwag gumawa ng away. Huwag gumawa ng drama. Alangan naman habang buhay mo ay may kaaway ka. So anong gagawin mo? Magbati. Hello? Kung kaaway mo ay biyanan mo, father-in-law mo, mother-in-law mo, maikli lang ang buhay. Kung di talaga kayo mag-ayos, lumayo. Nakatira ka sa bahay niya, lang nga naman. Hello? Kung nakatira ka sa bahay ng biyanan mo, wala kang choice. You have to harmonize. It's either you surrender or you move out. Hello? Ang mahalaga, alagaan mo ang puso mo, iwasan mo ang pain. Kapatid sa kapatid, magbati na. Maikli lang ang buhay. Hindi ma-enjoy ni tita ang kanya mga pamangkin. Hindi ma-enjoy ni tito ang kanya mga pamangkin. Bakit? Kayong magkapatid, hanggang ngayon may drama pa din. Gusto mo bang dalhin yan sa banig ng karamdaman? Hello? Marami naman, wala namang conflict, wala namang drama, gumagawa. Hello? Walang intriga, gumagawa ng intriga. Dinaig ang showbiz. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. To lessen the pain in life, alam mo, para mabawasan ang mga pain na carry natin, lumayo sa mga trouble people. Iwas sa mga trouble. Iwas sa mga toxic people. Sa mga negative people. Kasi matatransferan ka niyan. Ang saya-saya ng buhay mo, ang ganda-ganda ng life mo, biglang may makakatabi kang may mga negativism. Hello? Sabi mo, life is short. Huwag mo nang i-share sa akin yung chismis mo. Amen? Pag yung kausap mo, hindi naman yun yung involved, chismis na yun. Anong gagawin mo? Pag meron kang conflict sa kapwa mo kapatid, harapin mo, ayusin mo. Hello? Umiwas sa trouble. Huwag ka makipagbarkada sa mahilig sa gala, mahilig sa mga away, gulo, fraternity, young people. Iwasan nyo yan. Maraming mga kabataan na mamatay sa batang edad kasi hazing. Ilang mga kabataan sa university, ang hindi pa dapat mamatay, namatay. Amen? So, iwas sa mga trouble. So, in this short life that God has given us, let's choose peace. Somebody say, choose peace. Piliin natin ang kapayapaan. Mag-asawa. Kung nakatabi mo yung asawa mo, magbigay. Magparaya. May dapat umabot. Titigan mo sa mata kung katabi mo yung asawa mo. Hindi mo asawa yan. Pag gabi, aircon lang, pinag-aawayan nyo pa. Kung i-on o papatayin, kami po ni Daddy Chad, ako po kasi gusto ko aircon kasi ayoko talaga ng mainit Si Chad naman,
Si Pastor Chad, di siya mahilig sa malamig. Kaya nag-aaway kami minsan. Sino nagpaparaya? Siya. Nakamedyas, nakakumot. Kala mo, nasa Alaska. Pero ganun lang ang buhay. May magpaparaya. May magbibigay. Amen? Because love, our goal is not to win. Diba? Kung sinong manalo sa atin, gano'n ba ang pag-ibig? Hindi. Love is to give. Kung katabi mo yung asawa mo sa sweetheart, I love you. Yung isa sumesenyas lang kasi malayo eh. Ba't di kasi kayo magkatabi? Kayo talaga. Okay. What causes pain? Life is short, lessen the pain. Yung load, overload. Sino rito ang bisa na lang nagising at gusto mo nang mamatay? Mahaba pa buhay mo si burnout ka na. Kasi bakit? Nag-overload ka eh. Hello? Anong dapat gawin? Mag-unload. Hello? Magbawas. Hindi lalayo sa Panginoon. Hindi bigla na lang mag-freak out. Bigla na lang, ayoko na. Anong gagawin natin? Mag-unload. Para ma-lessen yung pain. Life is short. Kung may, alam niyo sa church natin, sino mga lumaki na dito sa church? Dito na, kumbaga bata, talagang physical, dito na talaga lumaki. Alam niyo, pag nasa church ka ng 5 years, 25 years ka hanggang mag-40 ka, tapos nasa church ka, o kaya 15 years old hanggang mag-30 ka, may mga time talaga na mapapagod ka eh. Pero alam nyo, minsan ang exchange dyan, wag mong exchange yung history mo dyan. Kasi you cannot fake the history ng friendship, ng love, ng pagtuturo sa'yo ng Panginoon. Magugulat ka na lang, pag umalis ka, lalo may edad ka na, 40 ka na, 30 ka na, ang hirap mag-start ng friendship ulit. Totoo yun. Marami akong kilala, nahirapan. Kasi talagang ang friendship, nagsisimula yan ng young age mo eh. Amen? So anong gagawin natin para maiwasan natin na ma-burnout tayo? Yung pain natin hindi mag-cause ng paglayo natin. Mag-unload. Sabihin mo, mag-unload. Life is short. Mahalin mo yung mga taong binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Ano yan? Ikaw naman nakakaalam niyan eh. Yung mga bagay na karga-karga mo. Kayo magdi-decide niyan. Kasi maraming tao may bitbitin, pero hindi naman dapat niya bitbitin. Amen? Meron siya mga dala-dala, hindi naman dapat niya dalhin. Kayo na nakakaalam niyan, hindi ko na kayo uulaan isa-isa pa. Diba? Problema nang may problema, binitbit mo. Hello? Mga wala ka namang dapat i-say, nandun ka. So anong nangyayari? Nahihirapan ka. So, maraming pain, merong physical pain, umiiksi ang buhay dahil hindi natin iniingatan ang mga katawan natin. Amen. Hello. Walang humaba ang buhay na araw-araw nagletsyon. Sinabayan ng sugar. Sinabayan ng juice, ng coke. At sasabihin mo, tatagal ka ng 70 or 80. Wala. Kaya live healthy life. Live a healthy life. May mga tingin kayong guilty sa akin, ha? Di ba? Tulong-tulong tayo. Kung mahal mo yung kasama mo, Pastora, tama na yan. Alam mo, marami mga binigay sa akin si Lord na kasama ko sa buhay na talagang paglagay ko ng kanin, pagtingin ko wala. Surround yourself with people na concerned din sa inyo. Amen? Kaya ka pinipigilang kumain yan. Kasi diabetic ka. Hello? Ayan, aray. Mas magagalit ka. Meron ka palang gout. Meron ka palang arthritis. Kain ka pa ng kain yan. Paano may enjoy ang buhay? Na binigay ng Diyos, maiksi lang. Hello? Buhay ka nga, pero di ka naman makaano dahil may gout ka. Sa spiritual naman, maiksi lang ang buhay. Hello?
How to make the most out of our spiritual life? Avoid sin. Hello? Somebody say, avoid sin. Parang napatagal na yan, ha? Pwede paltan nyo na. Yan. Avoid sin! Diba? Kasi ang mga taong lumalakad sa kasalanan, hindi sinusuko sa Panginoon, hindi nila na-enjoy ang life. Sin causes pain. Pag alam mong hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumalabag ka na, iwasan mo na. Hindi mapapaganda. Sabi doon, ang mga wicked, their lives are cut short. Amen? Pastora, binabagabag na po ko nito, yung ginagawa ko, yung akin pong, meron po akong kinakasama na ganyan. Eh di iwan mo. Hello? Meron po akong sikretong boyfriend, nag-unbeliever, meron po akong dinedate na ganyan. Secret ko po, binabagabagag na po ang binabagabag ka na pala eh. Di iwanan mo na. Hello? Remove it, surrender to God. It's a matter of your decision. Life is short, let us make the most out of it. In fact, we cannot escape it. Talagang darating itong buhay natin sa mundong ito ay matatapos. Amen? So anong gagawin natin? Number 2, live in the present moment. Ayan. One of the things that we need to do in this short life that God has given us is to live in the present moment. This means being aware of our surrounding and what is happening around us. It means not dwelling on the past or worrying about the future. In Matthew 6:34, ang sabi dito, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Diba? Kaya nga sabi nila, ang present daw is a gift. Regalo ng Diyos yan. So live in every moment. Wala ka pa doon, inaalala mo na. I-enjoy mo yung moment. Pag kumakain kayong pamilya sa table, ang mga hawak nyo, cellphone. Hindi nyo i-enjoy ang time nyo as a family. Diba? Grabe, no? Wala na nag-i-enjoy ng moment. Pag nakaupo ka, kasama mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, imbis na i-enjoy mo sila, nilalayo mo sarili mo, nagfo-phone ka, nagse-cellphone ka. Eh, paano may enjoy ang moment? Darating ang tayo, pagising mo, wala nang nakaupong nanay, wala nang nakaupong tatay, ang mga kapatid mo mag-aasawa, mag-isa ka na lang. Hello? Nung nandun po ako sa Singapore, may mga OFW akong namimit, umiiyak, sabi, Pastora, ang lungkot po dito. Ako naman, enjoy na enjoy dun sa Marina Bay. Sabi ko, ikaw naman? Sabi ko, nandito ka sa Singapore, enjoy mo to, oh. Iniisip mo yung Pilipinas. I-enjoy mo, dinala ka ni Lord sa Singapore. Hindi mo ma-enjoy ang buhay pag puro ka reklamo. Ang daming tao gusto makita yung Merlion or kung ano man sabi ko, dinala ka ni Lord dito, i-enjoy nyo. Hello? Po, nag-aalala ako sa mga kapatid ko doon. Sabi ko, ano magagawa ng pag-aalala mo? Sige nga. Ano magagawa? Wala. Dinala ka ni Lord dito, isipin mo, ano Lord, ang magandang binigay mo sa akin. Pag day off mo, mamasyal ka. Amen? Ecclesiastes 5:18-19, this is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possession and the ability to enjoy them, accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. Grabe, no? Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman or humaba ang buhay. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ng kasiyahan. May kakainin ka, ayaw mo i-enjoy. Samantalang yung ibang tao walang makain. Panay reklamo ka, ano ba naman niya? Puro na lang tayo adobo, kare-kare.
Wow naman. Ma, ba't puro na tayo sinigang? At lechon. Grabe ka naman. Umiiyak sila doon. Sabi, Pastora, yung mga kamag-anak ko po, walang makain doon. Ganyan, ganyan. Pero sabi ko, ano ka ba naman? Dito kumakain ka, enjoy mo ng buong saya. Pinagpaguran mo yan. Sabi doon, di ba? Pinagpaguran mo, i-enjoy mo. Yung sahod mo, hindi mo na na-enjoy. Ano nangyari? Ibinayad ng ibinayad sa utang. Hello? Wala ka pa doon, nangutang ka na. Kaya ano nangyari? Ubos. Yung mga young adult and young professional, okay lang, bravo, kumutulong kayo sa pamilya nyo. Amen? Parents, we love our children who helped us. Amen? Saludo ko sa inyo, pero magtira kayo sa sarili nyo. Magtira rin kayo sa sarili. Pag-ipon kayo, mag-save kayo. Pinaghirapan nyo yan eh. Mga magulang, wag natin iasang kinabukasan natin sa mga anak natin. May anak din po ako. Pero inilagaan ko ang anak ko hindi para pagdating alagaan niya ako, kundi para siya sa Diyos. Anong ipagawa sa kanya ng Diyos gawin niya. Sinabi ko sa anak ko yung Benjamin, mag-aral ka dahil kailangan kita pag-aralin dahil I'm a good steward for you. Steward lang ako ng Diyos sa'yo. Pero hindi kayo magtatrabaho dahil bibigyan mo kami ng daddy mo. No. Ang buhay mo'y para sa Diyos. Kung saan ka dalhin ng Diyos, kung saan gusto ng Diyos dalhin ang pera mo, dalhin mo. Kasi yun ang tama. Pero hindi ibig sabihin nun, mga anak, hindi tayo tutulong sa mga magulang natin. Hindi ibig sabihin hindi tayo tutulong sa mga kapatid natin. Pero pag nagtatrabaho ka, i-enjoy mo din. Hello? Meron naman, kumakain ka, biglang magko-comment, ang dami naghihirap na bansa. Nag-i-enjoy kayo dyan. Ano yung naghihirap ang bansa? Maghihirap din ako? Hello? Hindi porket naghihirap ang bansa, maghihirap tayo mga Kristiyano. Hello? Pinaghirapan mo yan, i-enjoy mo yan. Yung iba, pinapag-guilty pa. Yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, walang makain doon, kayong mag-anak, namamasyal. Ha? Ang mahalaga, nagbibigay ka. Ang mahalaga, tumutulong ka. Pero pag kumain kayo sa labas ng kamag-anak mo, ng pamilya mo, i-enjoy mo! Live in the present! May mga nanay, Pastora, hindi ko na po napalinis yung kuko ko. Sabi ko, bakit? Naawa po kasi ako dun sa anak ko, sa apo ko. Sabi ko, pambira ka, may anak kang malakas pa sa'yo. Alagaan niya yung apo niya. Palinis mo kuko mo, ha? 45 pesos lang yan. Pinagdamot mo pa. Hello? Hindi na po ako bumili ng cologne. Hinayaan ko na po mag-amoy sibuyas ako. Hello? Somebody say amen. Alam mo sa church, kailangan matuto tayo ng mga practical things. Even in the book of Proverbs, it's all practical. Paano natin naayusin ang buhay natin? Hindi lang tayo puro tulo uhog, tulo sipon. Iyak. Pag-uwi, hindi sinasapamuhay. Being spiritual is living what we learn in the Spirit and doing it practically. Hello? Hindi lang tayo puro hallelujah, puro speaking tongues, raba, shaba na ba, Lord, siya na ba? Hindi ganon. Ano sabi dito? I-enjoy natin yung mga pinagpagura. Gusto ni Lord yan. Gusto ba ng Ama natin sa langit na tayo naghihirap? Pero mukha naman yung katabi mo, naku, bago na naman yung damit. Diba? Sana ba ako? Nawala tuloy ako. Let's learn to celebrate others. Tanggalin mo yung inggit, talingin mo yung competition. Pag meron kang kamag-anak, kapatid na nasa Boracay, i-like mo. Bihira ka. I-like mo lang. Alam mo, pag di ka nagla-like, may something wrong sa'yo.
Hindi totoo yan. Show off. May problema sa'yo, no? Dapat maging ano ka rin. Anong ginawa mo sa kapwa mo? Sige ka, babalik sa'yo yan. Diba? Let's learn to also celebrate others. May nakuhang trabaho na bago, celebrate natin. Nakabili ng bagong cellphone, celebrate natin. Huwag lang utang yung cellphone, ha? Diba? May mga ganyan eh. Mangungutang dahil gusto lang ng bagong cellphone. May cellphone ka pa naman. Huwag ganyan. Hindi mo may enjoy ang life. Life is short. Tanggalin ang mga utang. Amen? Don't lose the joy. Alam mo, the reason why we cannot live in the present moment, hindi ka mahilig tumawa, ngumiti. Ang hirap mong pasayahin. Hindi ka makakarry ng joke. Killjoy. Nagtatawa ng lahat, ikaw nakaganon ka pa din. Nagsasayawan na lahat, ikaw. Na anong planeta ka ba pinanganak? Kung hindi ka marunong mag-joke, sumama ka sa mga taong sasaya ka. Di ba? Para medyo gumagaang-gaang din ang puso mo. Ako minsan, pag nanonood lang ako ng mga reels, bigla akong tatawa eh. Minsan kaloob din ng Diyos yun eh. Kasi kahit anong pagod ko, pag nanood ako, may nahulog. Alam mo na mga Filipino jokes, kailangan may nadadapa. Ano ba yan? Pero God is good. Amen? Kaya, huwag natin mawala ang joy. Sabi, don't lose the joy. When we live in the present moment, we are able to appreciate the beauty of life that God has given us. Amen? At marami pang gustong Diyos na bigay sa atin. We are able to make the most of our time and live each day to the fullest. Psalms 118:24, this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Hindi lang Sunday. On the best day, I'm a child of God. It's a good day. Di ba? Every day is a good day. This is the day that the Lord has made. So let us celebrate and be glad in it. Kahit Lunes, i-enjoy natin. Pastora Melang, kasi ayoko nung trabaho ko eh. Hindi ko talaga may enjoy. Mag-resign ka, hindi ho pwede. Hindi pala pwede, di-enjoy mo na lang. Kayo talaga mga nagpapa-counsel kayo, minsan gusto ko yung tuktukan na lang eh. Hindi pala pwedeng mag-resign. So anong gagawin mo? I-enjoy mo na lang. I-enjoy mo yung trabaho mo. Lord, marami walang trabaho. Pero ako may trabaho. Alam mo, gamitin mo yung binigay sa iyo ng Diyos na araw na lakas sa trabaho para i-represent si Christ sa kanila. Amen? I-enjoy mo. So, point number 3. Maikli lang po yung message natin ngayon. Life is short, don't waste it. Make the most out of it. Number 3, love others and serve. Alam mo, pag hindi mo alam magmahal at hindi mo alam maglingkod sa kapwa, miserable ang buhay mo. When we do this, it means loving our family, our friends. It means loving our neighbors and even our enemies. Talaga, Pastora, even our enemies. Yes, inutos ng Diyos yan. I-bless natin even those who cursed us. Even those who persecute us, bless them. When we love our others, we're not just making this world a better place, as I would say, but we are also showing the love of Christ to the world. We're representing Jesus, and that is a powerful witness to the power of God's love. Amen? When you serve, you're making a difference. This means using your time, your talent, your resources. Lahat yan. Hindi lang mag-serve sa loob lang ng church. Minsan kasi, we try to be Christians for other Christians. No. We need to be Christians to the world. Amen? We live our lives for our families, for our friends, but also we're representing Jesus kahit sa labas. Amen.
So sabi dito sa John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever love has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Sabi sa Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. Amen? So kailangan mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. You know, life is short. When we serve and when we love others, we are making a difference. And we are making a mark. Na pag kinuha tayo ng Diyos, hindi ka maaalala ng tita ko nang napakaramot. Hello? You are making a legacy na, hindi yung alam mo, yung kapatid ko na yan, nung nabubuhay yan. Ay nako, hindi mo makausap, hindi mo malapitan, gusto mo ba yung ganon? When you learn to love and serve others, especially your family and your loved ones, you're making a mark in the history of your life. Sino ritong gustong maalala siya ng mga tao ng magagandang bagay na ginawa niya sa kanila? Hello? Isa rin yun. Let's make the most out of our lives. So kung merong ang dapat patawarin, patawarin mo na. Kung merong ang dapat tawagan, tawagan mo na. Huwag mo nang hintaying magpasko para kayo magbati. Kasi Pasko. Gawin mong Pasko kahit August. Hello? Doon ako babalik ako sa live in the present and live in the moment. Alam niyo, marami sa atin dito, bibili lang ng bagong damit isang besang taon. Diba? I-enjoy niyo yung blessing ni God. Alam niyo yung mga sa cabinet niyo, yung mga kubuertos doon, yung mga magagandang plato, ang tagal niyo nang tinatabi dyan, ilabas niyo. Yung mga anak niyo, gagamitin ba na? Hindi yan. Huwag mong gamitin mo yung plastic. Tumanda ka na, hindi mo pa nagamit yung kumot na regalo sa'yo nung kasal nyo. Pambihira, kasal nyo pa yan. May apo ka na, ilabas nyo na yan, inaamag na. Gusto mo ba gamitin yan nung mamamatay ka na? Ilatag nyo sa kabaong ko. Ang dami kong gusto ipagalit sa inyo eh. Yung mga kubertos na yan, kahit walang okasyon, gamitin nyo, mag-asawa. Yung iba walang kakwenta-kwenta. Pag nagprito ng tuyo, yun na. Alam mo, namimiss ko si Mama Maribik eh. Pag nagprito ng tuyo yun, kala mo galing sa hotel eh. Yung tuyo nakaganyan, merong bulaklak, may kamatis, may sibuyas. Wow, sabi ko, yung tuyo naging parang first class. Live in the present, live in the moment, di ba? Yung iba nagsardinas, ayan, sardinas, kainin nyo. Walang kakwenta-kwenta. Iba, yung sardinas, ginawang pasta. Pasta sardines. Ang sarap ng buhay, hindi natin i-enjoy. Amen? So, isa yan sa mga gusto kong sabihin, naalala ko lang. Pero, alam nyo, maikli lang ang buhay natin. Ako, nagulat ako, ang mami ko, at the age of 67, pero she has lived her life to the fullest. Pero ako, sabi ko, Lord, kulang pa. Gusto ko pa siyang akapin, gusto ko pa siyang halikan. Kaya mga anak, habang buhay pang magulang nyo, akapin nyo, halikan nyo. Mga nanay naman, mga tatay, habang baby pa yung mga anak nyo, huwag kayong maiinis mga nanay sa mga nakakalat na laruan. Yung mga Peppa Pig dyan, mga Cocomelon dyan. Kasi one day, wala ka na makikitang Peppa Pig. One day, wala ka na makikitang bola. Ba't nawawala? Kasi bakit? Malaki na sila. So live in the present moment. Pagtanda mo, kukunin mo yung damit niyang, damit niyang kit-kit ni Jamin nun, no? Kit-kit niya. Diba, ganun mga nanay? Ang cute-cute, mamimiss mo. Pero di mo naman sinamahan, di mo inilagaan. Maraming memories. Na-enjoy natin. Hello?
So that's one thing. Live in the present. Second, love others and serve. Love your children while they are young. Love your parents while they're still alive. Hello? Kung buhay pa ang mga lolo't lola nyo, mapalad kayo. Dalawin nyo sila. And also, how we love others, how we serve others, is our legacy when we are gone. It's our legacy when we are gone. Maaalala natin, si ganyan, mabait ko yung teacher. Hindi ako natuto ngayon kundi dahil sa kanya. Napakabait na kapitbahay yan. Hinayaang masunog ang bahay namin nung wala kami. Alam mo, kung di ka mabait sa kapitbahay mo, pag nasusunog yan, biyaan mo siya dyan. Masunog yan. Pero kung mabait ka sa kapitbahay mo, may umuusok lang dyan. Tatawagin, sis, kami na, lahat sila tulong-tulong. Pero kung di ka mabait na kapitbahay, sabi ko sa'yo. Diba? Ako nga bago lang kami nun sa bahay namin sa Tagaytay. Pag dumadating ako, minsan 2 buwan, 1 buwan mahigit. Makikita ko yung garden namin maayos. Sabi, sino kaya nag-ayos nito? Naawa pala yung kapitbahay na, pastora, naawa kami sa garden nyo. Inayos namin. Di ba? Ang sarap magkaroon ng kapitbahay na kasundo. Ngayon, kung di mo talaga makasundo dahil talagang atribida, lumipat ka para yung buhay mo humaba. Amen? Amen? Okay. Love others and serve. Huwag ka nang lumayo-layo. Magsimula sa tahanan, magsimula sa asawa, sa kapatid. And then number 4, last one, to enjoy your life, to make most out of it while you're still living. Give your life to Jesus. And live for God. Literally live for Him. Lalo na tayong mga Christians, our full joy is Him. Sabi doon, pag inuna natin siya, seek Him first, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, pag yun lang isang bagay na yung sa pamuhay natin, hindi na tayo magkukulong kahit kailan. That is the most important thing we need to do in this life, in this short life that He has given us. This means putting Him first in everything we do. Alam niyo ba, na kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos, at nabuhay tayo para sa Diyos, inihahanda natin ang sarili natin, hindi lang sa buhay dito sa mundo, maging sa pangwalang hanggan. Because why? Life is short in this earth. But if you give your life to Jesus, if you live for Jesus, you will live eternally. Somebody say amen. And that is a life worth living. That is a life worth living. That when you die, you don't just die. Amen? You make a mark, a history, a legacy, but when you die, amen, you're also gonna live with God forever. At merong 1,000 millennial reign. How many wants to reign with Jesus one day? There's going to be a one day na yung buhay mo hindi lang pala 70, 85 years old. There will be a 1,000 millennial reign and you're gonna reign with Jesus. And then after the 1,000 millennial reign, you're gonna be with God in heaven. So there's eternal. There's eternity. So while you're still living on this earth, and life is short in this earth, but if you give your life to God, you are going to live eternally. Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayong umaga, life is short. Don't waste it. Young people, don't waste it. But make the most out of it. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus.